Samantala, lalong lumakas ang bagyong Dodong habang kumikilos ito palayo sa ating bansa. Ayon sa Pag-asa, hindi na raw magla-landfall o hindi na tatama sa lupa ang bagyong Dodong. Huli itong namataan sa layong 280 kilometro sa kanluran, hilagang kanluran ng Dagupan City. Tingnan naman natin ngayon kung gaano kalakas nga ba itong bagyong Dodong na ito. 65 kilometro kada oras ang taglay nitong lakas at may bugsong aabot sa 180 kilometro kada oras. Inaasahang kikilos ito pahilaga, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Kung kaya naman po mga kapuso, kahit wala nang nakataas na public storm warning signals, asahan pa rin po ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa, partikular na sa western section ng Luzon at Visayas, pati na rin po sa Mindanao. Pinaghahanda po ang mga residente sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa sa mga lugar na yan. Ngayon naman po ay kunin natin ang latest update kaugnay sa bagyong Dodong. Mula sa Pag-asa, may news to go si John Consulta live. John! Kara, patuloy nga ang paglayo na nitong si tropical depression o tropical storm Dodong mula sa ating bansa. At ang balita nga lang ay habang ito'y patuloy na lumalayo ay patuloy rin ang kanyang pag-ipon ng lakas dahil ito nga ay nasa may bahagi na ng papunta sa direksyon ng China, at habang ito'y nasa dagat, ito'y patuloy pang lumalakas at patuloy ring naapektuhan ng ilang pang bahagi ng ating bansa. Sa umagang ito ay nakatanggap din tayo ng isang magandang balita dahil isa sa mga bangka na naapektuhan ng tropical storm na Dodong, itong FB Eric na umano'y tumaob sa bahagi ng Alaminos sa Pangasinan, ay na-rescue ang tatlong mangingisda alas 7 ng umaga ngayong araw, at umano ay sila lumangoy mula sa kanilang bangka patungo sa isa sa mga isla sa 100 Islands. Ito ay ibinalita nga at nakuha nating impormasyon mula kay Captain George Ursabia ng Philippine Coast Guard Commander ng Coast Guard District Northern Luzon. Pero hanggang sa mga oras ito, Kara, ay patuloy pa rin nga ang paghahanap sa ilan pang mga mangingisda na nawala dito nga sa isang pang bahagi ng South China Sea, 31 nautical miles mula sa Cape Bulinaw. Samantala, para makuha pa natin ang ilan pa sa mga detalye ng pinaka-estado nga nitong si Bagyong Dodong, ay ating nang kasama ngayon sa ating papanayam sa ating programa ngayong umaga, itong si Sir Rene Pasyente. Magandang umaga po, Sir Rene. Good morning, John. Opo. Sir, dito sa naging lagay po nga ng panahon po natin, apparently medyo malakas po yung hangin na tumama at ulan ding bumagsak sa bahagi po ng Pangasinan. Ano ho ba ang kasalukuyang direksyon at lugar eksakto nitong si Bagyong Dodong? Kaninang alas 7 ng umaga, ang bagyong si Dodong o Tropical Storm Dodong ay tinatay nasa layong 300 kilometro, kanluran, hilagang kanluran ng Dagupan City. So patuloy itong kumikilos ng pa-north-northwest patungo po ng southern China. So may kalakasan si Dodong kahit wala po tayong signal, pero malakas po ang hangin dito sa karagatan, sa may western coast ng western Luzon. So bawal pong pumalaot yung mga mangingisda sa ganitong panahon kasi may kalakasan po yung alon, pati na yung hangin. So delikado po sa mga sasakyang pandagat po. Okay. Sa ngayon, sir, gaano ho ba kabilis yung kanyang takbo at anong oras o araw natin nasahang tuluyan pong lalabas sa ating area of responsibility itong si Bagyong Dodong? Sa ngayon, nasa 15 kilometro bawat oras ang kinikilos ni Dodong. At ito ay nasahan na lalabas sa Philippine Area of Responsibility ngayong tanghali. Okay. Meron po mga karagdagang tanong si Cara David na ating anchor ngayon sa News to Go. Cara? 6 na mangingisda na nawawala dito nga sa Pangasinan. Nakapagpalabas ba agad kahapon ng babala ang Pag-asa sa Coast Guard kaugnay sa Bagyong Dodong? Kasi bakit naglayag pa itong mga mangingisdang ito? Kara, nagbigay po tayo ng signal ng biruan kahapon ng tanghali sa Pangasinan, kasama ng Iba, Bataan, Metro Manila at Cavite. So, pinadala naman natin ng mga bulletin yung Coast Guard, pati na yung mga OCD o NDDRMC. So siguro nakatanggap sila ng bulletin natin. Oo. Pero naglayag sila ng anong oras ba? Hindi ko masabi kung anong oras naglayag. Siguro mas maaga naglayag yon kasi ang balita nga mula Spratly papuntang kahapon papuntang Pangasinan. Oo. So nasa gitna ng dalawang lugar na yon, Spratly at saka Pangasinan, yung bagyong si Dodong kahapon. So siguradong maapektuhan sila.
o kung hindi man directly na mapiktuhan nung bagyong si Dodong yung mga mangingisda o yung sasakyan nila. Pero Mr. Pasyente, hindi po ba tayo pwedeng magbigay ng warning hanggat, nagbibigay lang ba tayo ng warning kapag tropical depression na ito o kapag medyo alam na natin na magiging malakas yung merong sama ng panahon, hindi ba tayo pwedeng magbigay na ng warning sa mga mangingisda na huwag maglayag? Para pag ang tropical depression, kailangan meron tayong lakas ng hangin na 40 to 63. Kung hindi umabot sa ganung kategory, hindi po tayo magbigay hindi tayo magbigay ng bulletin. Meron lang tayo mga advisory na merong namumong sama ng panahon. So yun lang po. Pero sa shipping forecast namin, sinasabi din namin na may malakas na pag-alon doon sa lugar na yon. Okay, at nagkataon lang na nung nakapagbigay na ng advisory, nasa gitna na ng paglalayag itong mga mangingisdang ito. Opo, kadalasan po yun ang nangyari. Kung kailan kami nag-issue ng warning o bulletin o advisory, nandun na kasi sila sa karagatan. So ang problema, paano nila makuha yung ini-issue naming bulletin o kaya advisory mula dito sa kalupaan. Kasi nasa dagat kung minsan walang signal doon eh. Walang mga tawag dito, yung tower ng mga cellphone sites. So wala silang makuhang messages or information tungkol doon sa inisyu namin. So yun ang problema namin at saka yung mga Coast Guard din, kung paano mabigyan ng babala yung mga mangingisda na nasa karagatan na. Okay. Maraming salamat po, Mr. Rene Pasyente, ang Senior Weather Forecaster ng Pag-asa, at maraming salamat din kay John Consulta.